Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. natin. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. At para sa episode ngayong araw ng Warm Heart, meron na naman tayong ipapakilala, Steph, na healing center, no? Para po dyan sa mga ka-warm heart natin na gustong magtanggal ng stress, mga feelings of abandonment at lungkot, no? Para po sa mga nalulungkot ngayon, no? Malalaman natin kung ano ang ating matututunan dito sa ating panauhin. Steph, pwede mo bang ipakilala sa atin ang ating guest ngayong araw? Para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ating itatampok ang Talyaro Healing Center. At upang ating mas lalong makilala itong Talyaro Healing Center ay kasama natin ang founder ng founder po no ng Talyaro Healing Center, walang iba kundi si Sir Ian Onanad. Sir Ian, welcome po sa Warm Heart. Thank you, Miss Steph. Thank you, Miss Bea. Maraming salamat po, sir, sa pagpapaunlak sa amin dito po sa palatuntunan. Ngayon, syempre, ipapakilala muna po natin sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Radyo Pilipinas World Service. O by the way, Steph, napapakinggan at napapanood po tayo live sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa ating YouTube channel, at syempre, para po sa mga merong Evox Receiver app, available din tayo online. So, ayan, moving on sa atin pong panauhin, yun nga, si Sir Ian, ang founder po ng Talyaro Healing Center. Sir Ian, pwede niyo po bang ipakilala sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang Talyaro Healing Center, kailan at paano po ito binuo? Okay. So, ang Talyaro Healing Center is a emotional healing center dealing with the emotional wounds. So, ano-ano yung mga emotional wounds? As what you have mentioned earlier, ito yung mga abandonment, even betrayal, infidelity in relationships, the feeling of not having enough despite of having so many. So these are all rooted from the emotional wounds that we are solving in our retreat. So nabuo itong Talyaro Healing Center nung nakaranas din ako ng sarili kong depression when I lost all of my friends. So may nangyaring incident, hindi kami nagkaintindihan, then I lost all of them, and then I was isolated for so long. And from that depression, I was looking for ways on how to make myself feel better. For me, the medication is not working, the therapy is not working, and I'm just looking for other ways. So I discovered yoga at some point. So akala ko dati Kristiyano ako, so akala ko dati yung yoga is like demonic and all this stuff. But what I realized is that it gives me this feeling of like being in the present moment, being so calm, by just watching my breath. So those small little things gives me so much when I was in my depressed state. So nag-aral ako ng yoga sa Bali, Indonesia. I fell in love with it until sabi ko pagdating ko sa Pilipinas gusto ko magkaroon ng healing center din katulad kung paano ko na-experience yung sa Bali na nagkaroon ako ng healing experience and all.
So, dun siya nag-give birth from. And tinayo ko siya because hindi enough yung mga solutions na meron tayo ngayon. And I felt like what the world really needed is a sense of community, a sense of understanding, yung pagkakaintindihan sa bawat isa. So, that's what Talyaro is. And right now we're leading into a direction of like being the marketing arm of, kasi ang dami kong kilala mga retreat facilitators nowadays na hindi nila na-market fully, and I think there's so much demand right now, especially with the rise of mental health cases, depression, anxiety, na maybe we're solving the wrong problem in wrong ways. Maybe we can look for the ano yung mga solutions na meron tayong hindi pa natin nasusubukan. Meron tayong mindfulness, being in the present moment, and belongingness, finding your sense of community. So basically what Talyaro is we are helping Filipinos to heal emotional trauma, emotional wounds, not in a clinical way, but in a more human approach. Okay, so napakagandang adhikain at layunin po ng Talyaro. Out of curiosity lang po, Sir Ian, ano po ba ang ibig sabihin ng Talyaro at bakit po siya Talyaro? Okay, Talyaro is a Tagalog word na nagsimula siya sa word na talaro. It just means a weighing scale. So I thought at that time it was this picture of balance. So akala ko talaro means balance. Pero it turns out it's a weighing scale na you see in palengke. Yung ganun. Yung pinapatungan nila ng fresh fish and that stuff. So that's talaro. So sabi ko, I just want to create a word that sounds beautiful. Sabi ko, let's make it Talyaro. So it sounds like Italian and all that. So it sounds beautiful. It sounds unique. But the meaning of it is that if you notice, there's a small tiny gap between the inhalation and the exhalation. Sa bawat paghinga natin, meron maliit na tiny gap lang. And that is what Talyaro. Kasi when you notice yung space na yon, you find yourself into that calmness. So yung space between the inhalation and the exhalation. So that's what it means. It also means the present moment ngayon, yung nangyayari ngayon. So that's how I define it. Okay, maganda. Steph? Nakakatuwa, no? Kasi yung it means nga na the present moment. Kumbaga talagang nakafocus tayo sa present. Kasi syempre, sa ngayon, di ba, may mga times talaga na nakaka-stress isipin yung past, and mahirap ding isipin yung future, no? Kumbaga nagkakaroon tayo ng anxiety thinking about those things, and tama nga naman, no? Kumbaga magandang mag-live tayo sa present kasi yun yung nandyan na. Pero eto naman po, no, yung aking katanungan, kasi nabanggit yun na po yung mga layunin at adhikain nitong Talyaro Healing Center. Sir Ian, paano po ba nakakalikha ang inyong healing center ng safe space para nga po sa healing? Okay, so by creating safe space, there's a process to it. So the first one is, it must be safe to be vulnerable. So anong ibig sabihin nun? So vulnerability came from the Latin word vulnus, which means wound. So by we create safe space by making sure that all people feel safe to be vulnerable, because that's what healing is. Meron akong isang client na for so long tinatago niya na she was traumatized from her parents. And the first time niyang sinabi yon sa community setting is the first time niyang nasabi sa sarili niyang, this is what healing feels like. Yung maramdaman kong wala akong kailangan itago sa mga tao. And yun yung first way namin of like creating a space of vulnerability. So meron kaming mga policies or agreements na lahat ng mga stories na nandun sa retreat must remain in the retreat. Hindi siya kailangan pag-usapan sa labas, so that it can create a space of vulnerability. And we also hired some trained psychologists, trained psychiatrists to make sure na aside from the healing practices itself, we are also equipped dun sa ating emergency scenario. So that's why lagi meron naka-on board na psychologists and psychiatrists sa mga retreats namin. And all of our retreat facilitator, because right now I am under Beacons of Light, all of the facilitators are trained in
creating a safe space before doing the practice itself, practice na yoga, meditation, yung pag-provide mo na pagkapasok mo, naka-white yung lahat, yung lugar ang ganda. So, that's how we create safe space. It's creating the setting beautiful. So, most of the time, ginagawa namin to sa private garden. So, it's that. It's you may trigger sa brain when you are immersed in the nature na you will feel safe. So, our modality is healing through nature as well. So, yun yung ano namin, yun yung the way I create safe space. To facilitate yung vulnerability, no? Mahalaga po ang pagiging vulnerable para mag-start ang healing. Nabanggit ni Sir Ian yung pag-i-incorporate ng nature, no, sa healing. Bakit po sa tingin po ninyo ang nature ay nakatutulong sa ating healing? Maraming mga scientific studies na pwede tayong ibato dyan, pero punta tayo sa something na na-experience na ng marami. Have you ever found yourself staring at a beautiful mountain at some point? And you just lost yourself na parang, ang ganda ng mundo. Alam mo yun, that feeling. Have you Yes. ever had that? So yun yung point of it. Like, you have to zoom out. And if you see nature, like for example, I was in Siargao at that time, and nakita ko ang daming mga buko tree. Sabi ko, ang laki ng mundo. It just zooms you out. It gives you a different perspective because sometimes if you are depressed, you tend to be one-sided with your perspective. So that's one thing na masasabi ko na how it can help us. It zooms us out. Na parang, oh, ang laki pala ng mundo. And it gives us a different perspective. But of course, there's Google available and see how many scientific studies we have for that, no? Yan. So, si Sir Ian, speaking from an experience, ano, lahat tayo relatable. Steph? Matanong ko lamang po, no, kasi curious po ako dahil nabanggit nyo na meron kayong mga kasama dyan na psychologists, psychiatrists, and retreat facilitators. Curious lang po ako, ilan po ba kayo, no, na bumubuo dito po sa Talyaro Healing Center at gaano po kahalaga yung mga roles na inyong nabanggit kanina bukod dun sa mga, of course, mga na-mention na? Okay, so isa-isahin natin sila. So meron ako si wife ko, si Dre. Siya ang responsible sa mga success ng clients namin. So, from start to end, chine-check niya yan. After ng retreat namin, nag-check pa rin niya na up until 7 days, how's life, what's going on right now. So, we give them ongoing support. And yun yung si client success namin, si Dre, yung wife ko. And then next, si Christian naman, ang aming sound alchemist. So, ang sound alchemist is like, we give healing through sounds, di ba? Because it's also a sensory perception and we can also get inputs from sound lang. And the input that we may receive are the things that could help us potentially in the betterment of our lives. And so that's Christian. And then Christine, parang siya yung ka-partner ko sa talking, conversations, integrations. So we use our words, share lectures, workshops to serve our clients. Meron tayo si Shan naman, which is also our sound healer and helps with making sure the space is safe. We have Nona as well, which is ang ano namin, dance therapist namin, something like that. So movement helps us as well with making our mental health better. We have Tita Sassy as well na touch naman ang gamit niya. So, meron siyang parang healing hands, mga ganon. Sino pa ba na yun, Yes. so far yun, ang Tita Grace, ayan, siya rin ang parang nagme-make sure na merong mother energy sa space. So, very important din yung mga subtle na gano'n na yung may mother energy na magpa-facilitate din. So, yung presence pa lang ni Tita Grace is also healing na. So,
hindi ko na bilang kung ilang kami, pero siguro nasa 8. Mm. Ganun. Nasa 9, 7, 8, 9, something like this. Ayun, so sila yung bumubuo ng programa at mga aktibidad dito po sa Talyaro Healing Center, no? Client success, merong taga-assess, meron tayong sound alchemist, ano? Interesting. Meron tayong partner ni Sir Ian sa talk and conversations. Meron din tayong sound healer, dance therapist, meron pala Steph, nakakatuwa naman. And yung mother energy, kumbaga isang presensya ng ito yung sabi ni Sir Ian na presence pa lang yan nakakagaling na. Meron pala talagang gano'n, no? Para sa mga nanay, no, pagka may sakit tayo, pag nandyan sila yung nag-aalaga sa atin. Yung mother energy na tinatawag. Sir Ian, speaking of, kasi nabanggit niyo po itong mga clients. So, itanong na rin po namin kung ano po usually ang conditions ng mga client na dumudulog po sa Talyaro Healing Center. Okay, so sigurado ako sa lahat na nakikinig na to, you know someone who have been heartbroken, who have been betrayed, who have been destroyed in their relationships. And it's the most painful thing that we could ever experience. In fact, there is almost millions of books about it na 70% of the genre na meron tayo is romance, because it's like the most painful thing that we could ever experience, humans. But there's no one solving it. We tend to think na it will heal through time. Pero hindi siya talaga nag-heal through time kasi ang daming magiging behavior mo na unconscious after the infidelity, for example, that is struggling to trust again. And if you're struggling to trust again, ang hirap makapasok ulit sa relationship. So isa yon, no, people who are destroyed by infidelity. So this could be the father na nag-regret, okay, and the mother na naiwan or naloko, or the children who is at the crossfire. So yun yung one. Second, people who are like diagnosed with depression and anxiety, however, nagawa na nila yung medication, nagawa na nila yung talk therapy, pero hindi pa rin sila naggumagaling. So it's kind of like an alternative way of healing, still rooted in science, of course. Pero yun yung mga clients namin. What else? So we are focusing more on the relationship and the mental health, and also the spiritual health as well. So people feeling lost, people feeling not being satisfied with their careers, people feel like there's some emptiness in their lives. So those are the clients that we serve. Ayun, Steph? At syempre dahil nabanggit na yung clients, yung mga yung kanilang team, syempre nandito naman tayo sa point na aalamin natin kung ano-ano ba yung mga programs na isinasagawa ng Talyaro Healing Center, no, para sa healing ng kanilang clients. So, Sir Ian, ano-ano po ba ang mga ito at paano po ito, yung kada program na ito, paano ba ito ini-implement o isinasagawa? Okay, so meron tayong Savior Teens healing program, which is para to sa mga parents na napapansin nila yung teens nila is having self-harm tendencies, hindi na sila kinakausap, lagi nakatutok na lang sa phone. That's what Savior Teens Healing Program is. We're planning to run it for magkakaroon kami ng mga program for like longer, na parang 90 days. So imagine 90 days of tech-free environment, walang phone, everyday may guided meditation. So mas gusto namin siyang gawin longer this time, yung mga upcoming programs namin. And we also have healing from infidelity. So, for example, couples na nag-cheat, tapos they wanted to rebuild their relationship. It's possible now, and we can do it if both men and women is ready to rebuild their relationships. Second is ano pa ba? Our yung pinaka signature namin is the 4-day retreat. So it's Okay. like we don't give it to everyone.
yung 4-day retreat na yan kasi it's like a very special retreat. So we make sure na dadaan muna siya sa questionnaires, sa survey, Okay. because after that 4-day retreat, there are so many miracles that is going on. So yun din yung isang namin tinuturo, how miracles are happening, and miracles are something that we can like create as we would love to create it, kasi if kung titignan mo naman lahat naman kini-create natin. So sa 4-day na yun, medyo ano siya, medyo intensive naman siya. This is mostly for people who lost their purpose. So yun yung 4-day naman namin. So yeah, those are the programs that we're currently working on as of the moment, and we also have one-on-one coaching session, and yeah, Okay. those programs for now. Yes. Sa one-on-one healing consultation nyo po, both adult and yung mga kids din po ito, no? Tama po ba? Yes, so I work with the parents and the teens. So, kumbaga parang nagiging medium lang ako ng both sides. Okay. Kasi nowadays, ang hirap, for example, yung mga children na lumaki sa yaya. Yung mga parents, pag yung mga teens, yung anak nila nag-reach na ng 15, bigla sila magsisisi na bakit hindi ako nagpalaki ng anak ko. Ay, So, oo nga. yung mga ganong pain, ang hirap nilang i-rebuild. So what I do is like, I just, nag-intervene lang ako, and then through that, mas nagkakaintindihan sila dun sa intervention. Because if there's someone guiding you professionally, na hindi emotionally, mas madali yung conversation, mas madali yung gusto sabihin ng bawat isa, and the relationship is getting rebuilt. Sir Ian, sa pagmamoderate nyo po sa mga ganitong klase ng konsultasyon, ano po yung pinaka-challenging? May mga pagkakataon po ba na medyo mahirap po ang dialogue o yung conversation? Hindi naman umaabot sa ganun eh. Because the first thing that I do is to regulate the nervous system. So, Okay. if I can see na they're yung hindi tense, medyo tense sila. So, ang gagawin muna namin is we do breathing exercise, we do guided meditation. So that if they have a conversation, they are on their regulated nervous system. Because issues are are rising from the conversations because merong tawag dito. Basta something like that. I'm sorry, I lost track with my thoughts. It's Pero okay yun, po. something like that. Okay. So, basta hindi po naman umaabot sa pagkakaroon ng argumento, no? Sa mga konsultasyon kung saan ang involve ay ang parents at ang kanilang kids na medyo mayroong hindi pagkakaunawaan dahil sabi ni Sir Ian, meron po silang pamamaraan kung paano po nire-regulate ang nervous system. Meron palang gano'n, no? Si Steph? Eto naman po, no, kasi itong Save Your Teens, no, na program, no, ay syempre involve yung mga kabataan, and then may kinalaman ito dun sa pag-iwas dun sa screen time. Yes. Meron po bang mga kumbaga ay bumabalik sa paggamit ng gadgets, at ito po ay ipinaalam sa inyo ng mga parents, and paano po kaya sila kumbaga mahahatak ulit, no, na Less screen less time. screen time? Okay, so you were saying na parang after ng retreat, baka bumalik pagkabalik, something like that. Parang ano ba to? Relapse ba ang Parang tawag doon? nag-relapse. Okay, so what we do kasi here is like to really avoid relapse. And paano natin magagawa yung ma-avoid yung relapse? First is we have to acknowledge that the best therapist a teen could ever have is their parents. And the parents are not equipped to read this behaviors from their teens, because of course not all people study psychology. So what we do is we teach the parents what are the behaviors that is on the red flag, and what are the behaviors that are normal for teens. Because if you're a teen, like
you've became a teen at some point, you were the most chaotic person when you were a teen, right? Chaos is like your normal thing when you were a teen. You just want to rebel against your parents. So what we do is like we teach these parents, we teach on what are the behaviors that is red flag and what Okay. are just normal. And through that, nagkakaroon ng understanding from both of them sides. So, to answer the question, how can we avoid the relapse? We also train the parents on how to be the best therapist for their child. So, that's how we do it. Ayun, napakaganda nun, ano? Kasi yun nga, sabi ni Sir Ian, hindi naman po lahat ng mga magulang ay alam kung paano pangasiwaan yung mga ganito. Ano po, may naaalala na naman ako topic natin previously, no? Yung ano natin, yung ating paksa sa pinaka, hindi actually, recently lang na ating episode sa Warm Heart kung saan tinalakay po natin na yung ganito rin, ano? In line with trigger warning lang po yung suicide ng mga teenagers dahil po sa kanilang mga childhood trauma, no? Especially sa mga absent na parents, no? So, medyo relate yung program na iniaalok ng Talyaro Healing Center sa mga ganitong klaseng cases, no, Steph? Mm. At kanina nabanggit nyo, no, nung inisa-isa natin yung inyong mga team members, no, diyan sa Talyaro Healing Center, yung Sound Alchemy. No? So, sa mga program na ito, saan po ba papasok ito nga Sound Alchemy? Sa lahat. So, ang sound alchemy kasi is one way of regulating the nervous system. And without a regulated nervous system, there cannot be healing. Walang healing na mangyayari. So, itong sound healing namin, nasa lahat ng programs to, incorporated siya sa lahat ng programs namin. If you do one-on-one, if you want to do one-on-one, yeah, it's possible din eh. So, yeah. Talaga pinakakalma muna, no? Kailangan kumalma muna bago tayo mag-start doon sa healing, ano? Tama yun. Mahirap nga naman na mag-start ka doon sa proseso ng pag-heal kung medyo murky pa yung emotions mo. Okay. So, eto naman po ang next question namin, Sir Ian. Ano po ba yung mga feedback ng inyong mga clients dito po sa mga program na ito? At gaano po ka-effective ang inyong mga pamamaraan para po ma-facilitate ang safe space para sa healing po ng mga taong dumudulog sa inyo na may mga struggles emotionally? Okay, so one of our client, si Alma George, they came there because infidelity happened in the relationship. Let's not just discuss the details of it, but may infidelity na nangyari. And gusto nila i-rebuild pero hindi nila alam paano. So, ang nangyari is, tinatry nila magsama pa rin pero may duda pa rin lagi yung isa and all this stuff. So, they joined the retreat as a last chance. Sabi nila, last chance na lang to. If hindi pa tayo magkaintindihan, wala na, bahala. Natapos na tayo. And then after the retreat for in just 3 days, they have managed to rebuild the relationship. And ngayon, you can see them months from now. Masaya sila, mas strong sila, mas malapit sila kay Lord, mas strong yung relationships nila. So, how much would that cost? How much would you give price on that, 'di ba? Na parang it's priceless. So, that's one other program pala na meron kami, Saving Your Marriage. So, Save Your Marriage healing Okay. program din. And yung iba, like a single mother, sabi nila, sila na lang bahalang, sila na lang habang buhay, ayaw na nila magmahal, and then after, they're being open to dating again. Di ba? How sweet is that? So, yun yung mga, aside from that, yung mga people who are depressed, there's one student na nag-join sa amin for like 12 hours. Sabi niya, 12 hours lang natanggal lahat ng nararamdaman niyang emotional baggages. Because it's really possible to let go of that emotional baggages. Hindi lang natin choose to let go of it. And wala lang safe space para i-let go siya. So, yes, if you want more testimonials, you can go to Talyaro-retreat, Talyaro-retreats.com/testimonials, something like that, or our page Talyaro. Ayun. So, nakakatuwa naman po. Ang ating mga, yung sabi ni Sir, clients na ito pong mga programs na ito ay nag-work sa kanila. Sir,
we're running out of material time. So, hingiin na lang po namin sa inyo kung ano po yung final message ninyo sa ating mga tagapakinig at tagapanood. At para po sa mga ka-warm heart natin na gusto pong siguro itry ang Talyaro Healing Center, pwede nyo pong ibahagi din kung saan kayo pwedeng ma-reach. Okay. If you are dealing with mental health struggles, relationship problems, self-worth issues, you can check our page Beacons of Light, yun ang team ko kung saan ako nagpa-facilitate, and Talyaro Healing Center as their marketing branch. Okay. If you're dealing with any types of mental health struggles, there's another way of solving it, not just through therapy and medication alone, but also there's something that we call mindfulness, being in the present moment, belongingness, finding yourself in a community, and vulnerability, the feeling of being able to just vulnerable and not hide anything. So yun yung other ways of like solving this. We also have healing exposure, nature exposure, because sometimes we're just so isolated in our condos, in our bahay, na parang wala nang buhay outside. So my final message to everyone is to seek for help, and the help that you have right now is not just only limited to medication and therapy. There's an alternative way of healing, not the primary way, but we would love to welcome you all the time here. Ayun. Maraming salamat po, Sir Ian, sa inyong pong oras at mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you so much. Yan po si Sir Ian Onanad, ang founder po ng Talyaro Healing Center. Ibinahagi po sa atin ang mga programa po kung paano makatulong sa ating pong mga ka-warm heart dyan na may pinagdadaanan. Katulad po ng yung sabi niya, may mga programs sila, Saving Your Teens, Healing from Infidelity. Meron din silang 4-day retreat. Pero bago po kayo pwedeng makisali sa mga ganito, syempre may assessment muna, evaluate kayo kung ano yung mga pangangailangan ninyo, and then from there i-match nila kayo sa mga programs na kung saan kayo po ay best na matutulungan, no? So napakagandang programa po, at kung gusto niyo po silang kung gusto niyo po makipag-ugnayan sa kanila, meron po silang Facebook page, yung Talyaro Healing Center. Okay, so bago tayo paalala, Steph, no? Meron kasi ako nakita dito. Gusto kong basahin ito kasi si Steph ay totoo to. Ayun. Ayan, so hello po kay Sir Aris ng CFO, di ba? Si Sir Aris. Ang sabi niya, ang sipag ni Ann Stephanie Vicente. Ay, totoo po yan. Totoo po yan, Sir Aris. Masipag po talaga yan. Yeah, so naninood siya at nag-comment sa ating FB Live. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Radyo Pilipinas World Service at sa programang Warm Heart. Sana po ay manatili po kayo nakatutok. Magbabalik po ang Warm Heart. Narito po muna ang ilang mga paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin
mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude. Attitude of gratitude. Of gratitude. Kabalikan o kaibigan. Muli po nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart at sa puntong ito, narito na po ang ating segmentong Attitude of Gratitude. Siyempre, napapakinggan at napapanood pa rin tayo sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa online radio sa Evox PBS Receiver app. So, para sa ating Attitude of Gratitude, Steph? Ayun. So, medyo i-refresh muna natin, no, ang ating mga tagapakinig kung ano-ano nga ba yung mga bagay na maaari nating ipagpasalamat. Ayan. Syempre, may 8 tayong katanungan, no? Unang-una dyan, yung what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod dyan, yung what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo, at yung ating panghuling katanungan ay what can I celebrate today? Ayan. So, mukhang ako ata ang mauuna Yes, dito. ikaw ang taya, Steph. Kasi meron talaga akong something na kasi kahapon, nung dahil nasa off kami, no. Actually, matagal na itong pinaplano pero laging napopostpone due to several reasons, no. Yes. Ayan. So, finally, natuloy kami ng aking sister ko na mag-Binondo food crawl. Ay, oo. Masaya yan. Oo. Siguro yung aking ipagpapasalamat, syempre, no, I'm grateful for the good food, no? Kasi Yes. talagang masarap ang Chinese cuisine. Ay, sige nga, mag-food review ka nga, Steph. Gusto ko marinig. Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan kasi baka maano tayo, no? Pero, syempre, no, the usuals, no, yung bicho-bicho, yung siopaw, yung hopya, no, yung hopya nga lang, ang dami naming nabili. Iba-ibang klase pa. Ewan ko na lang kung paano namin uubusin yun, no? And yung sikat din na yung sugarcane juice, natikman din namin. And then, yung tinapay, no, dun sa isang sikat na bakery na hanggang ngayon inuubos ko pa. Yes. No, kasi busog na busog talaga kami. And of course, yung egg tart din, no? Hindi ako magbabanggit ng mga specifics, no? Kasi tiyak makikita naman ng ating mga tagapakinig yan, no? Sa ating, doon sa, kumbaga yung mga vloggers na nag-feature, no, ng mga food crawl. Kasi ang dami nang gumawa nun, ng food crawl. Kaya lalo kami, pero di naman kami vlogger, no? Gusto lang namin i-enjoy yung experience. Yes. And kahit nakakapagod siya, no? Naglakad kayo, Steph. May time na naglakad kami, pero hindi na talaga kinaya ng mga paa namin. Tapos ang dami pang dala, kaya nag-special trip na lang kami. Oo. And then, siguro ito yung isa kong makukwento talaga, no? Kasi may, at one point, pumunta kami sa Binondo Church. Ayan, pwede ko nang banggitin, no? Kasi church naman siya. Oo, church naman. Oo. Tapos, meron doon yung mga wishing candles, di ba? Ay, opo. Oo. So, tigisa kami ni sister sa studies. Yes. Oo, kasi tinatapos ko pa rin yung thesis ko. Tapos, kumuha din ako ng health and yung health, red yung candle. Ay, na yun. oo, iba-iba pa yung kulay Oo. ng candle. Yung studies ay pink.
Tapos, yung white yata peas, no? Pero hindi ako bumili nun, no? Kasi hindi naman yun yung talagang Pinagpa-pray mo. pinagpa-pray ko. Oo. Okay. Tapos, green is for prosperity. So, red, green, and pink yung sa akin lang, no? For me, no? Ang medyo nakakatawa lang kasi nung di ba, syempre, ititirik yung, no? Yung mga kandila doon, no? Nung nag-pray ako, pagdilat ko, nawala yung nitsa nung sa studies. Oo, nawala. Kung bigyan ng ibig sabihin, Oo, ikaw naman. Oo, medyo nagpanic ako doon. Oo, kaya... Sindihan muli. Laban Oo. tayo, Steph. Oo, sinindihan ko. Hinanap ko. Nahulog doon sa ilalim yung yung nitsa. Tapos binalik ko. Oo, doon nangarag kami nung kapatid ko dahil kailangan ibalik yun kasi kailangan may good sign tayo dito. So, yun naman yung medyo nakakatawang part nung trip namin. Pero kasi, syempre, kaya talaga ako nagpunta ng church noon. And actually, magpupunta din ako ng church again. Oo, kasi syempre, malapit na yung aking birthday. Ay, oo. Nangangamoy birthday. Oo. Maraming dapat ipagpasalamat Yes. for the year, no? Syempre, more opportunities, more blessings, syempre, may naihahain tayo sa hapagkainan. Amen. Oo. Nakakakain more than 3 times a day pa nga. Totoo yan. 'Di ba? So, kahit papaano ay kumbaga mayroon kaming sort of ginhawa kaming family, no? And syempre hindi lang naman para sa akin yung mga winish ko, no? O mga pinagdasal ko gamit yung wishing candles. Yes. Syempre, lalo na sa health and prosperity, syempre, pinagdasal ko yung family, friends, and colleagues na, of course, syempre, maambunan tayong lahat no, ng pagkakaroon ng good health and prosperity. Kasi napakahalaga yan para makatuloy-tuloy tayo, makamove forward tayo sa ating mga buhay-buhay. So, yun ang aking may babahagi mula sa aming trip kahapon sa Binondo. Ayan, maraming salamat, Steph. Nako, sa kwento mo pa lang, parang ako ay nag-enjoy na rin. Sa Binondo Food Crawl, no? Talagang masaya ang Oo. At ang Binondo ay oldest Chinatown Yeah. sa mundo, no? Dito sa Pilipinas pala yung oldest na Chinatown. Nakakatuwa. So culture, good food and good company, no? I'm Oo. happy for you, Steph. Ayan. At kaugnay niyan, sabi ni Steph, pinag-pray niya rin ang prosperity and good health. So, ang akin naman pong i-share ay ang aking ipinagpapasalamat, good health din. Kasi, wala nang sabihan ng edad, pero sa mga trentahing katulad ko, meron na daw kami mga likod na may edad na 70, mga bewang na may edad na 80, tsaka yung tuhod na ang edad ay malapit nang mag-100, no? Para pag trentahin na daw, masakit na kung ano-ano sa katawan. At totoo yan. Recently, ang dami kong nararamdaman hindi ko gusto. Pero yun, ang pinagpapasalamat ko, thank God for good health, no? So, ayan. Maraming salamat sa ating mga simple joys in life at Oo. saka yung mga blessings and miracles natin. Okay, so wag po kayong bibitaw. Antabayan po ating mga public service announcements. Sa pagbabalik po yan ng Warm Heart, narito po muna ang ilang mga paalala.
Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Okay, nandito na tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunang Warm Heart. At syempre, kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako si Steph Vicente. Yes, at syempre, napapakinggan at napapanood pa rin tayo sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa Evox PBS receiver app, sa mga nakikinig naman sa online radio. At sa pagkakataong ito, syempre, ibibigay ko na kay Steph ang mikropono para po sa ating mga public service announcement. Ayun, so unang-una ay inihahandog ng Safe Space Community ang webinar for a cause na pinamagatang From Scroll to Soul, Practical Psychology for Managing Screen Time, Comparison Traps, and Digital Burnout, na gaganapin po sa December 7, 2025 via Zoom, kung saan ang resource person po ay si Ma'am Ana Marie Jennifer N. Demetilio. Ayan, yan po ang from Safe Space Community. At sabi nga nila, no, ay merong special rate, no, para sa ano na ito, kasi for a cause, no. So syempre may ano tayo diyan, may kahit papaano ay meron tayong konting fees, pero very mura lang, no, kasi ang registration fee para dun sa mga bagong mag-register ay 50 pesos lang. So, para sa more learnings and all, para doon sa mga gusto na makapakinig nito o makasubaybay nitong webinar for a cause na ito ay maaari lamang po, no, magbayad ng 50 pesos. At para dun sa mga nakabayad na, no, ng 100 pesos na registration fee from the previous na to, no, previous webinar, ay hindi na kailangan mag-register ulit dahil naka-reserve na ang kanilang mga slots para dun sa next sessions. At ang target nila dito ay another 200 participants, at yung lahat ng payments nga, no, dahil nga for a cause itong webinar na ito ay mapupunta sa kanilang outreach program. Kumbaga, natuto ka na, nakatulong ka pa. Ayun, yun ang peg nito, no? So, yan, yung From Scroll to Soul ay gaganapin po, no, December 7, 2025 via Zoom. Pangalawa naman po, from the Philippine Mental Health Association Batangas chapter, dahil kanilang isasagawa ang kanilang ikalawang biannual lecture na pinamagatang Digital Balance, Staying Wired for Positivity, Connection, and Growth, na sinasabi nga nila, no, na isang dynamic and inspiring half-day event na ang layunin ay makapag-empower, no, dun sa mga lalahok upang sila ay makalikha, no, ng healthier, more meaningful, and more mindful digital habits, no, at sa pamagitan ng mga conversations na pangungunahan ng mga eksperto, no, ekspertong speakers, ay makapag-offer itong lecture na ito ng practical guidelines o guidance na makatutulong sa ating lahat na manavigate ang online world with clarity, confidence, and compassion. Gaganapin naman po yan sa December 5, 2025, 8 a.m. to 12 noon. Ayan, sa La Force St. Francis de Sales Major Seminary Compound sa Lipa City. Kasi nga Batangas chapter ito, no? At ang speakers po nila dyan ay si Dr. Michelle S. Alignay, no, ng Raising Digitally, para dun sa topic na Raising Digitally Resilient Kids, at makakasama din dyan, no, si Dr. Ronaldo A. Motilia para naman sa topic na Enhancing Digital Wellbeing with Positive Psychology. Ang registration fee po para dun sa mga members po ng Philippine Mental Health Association ay 800 pesos, at para dun sa mga non-members ay 1,000 pesos. Yung pangatlo naman natin, no, na PSA ay galing sa Positive Workplaces, no, na ang webinar po nila ay pinamagatang Work in Every World, Building Resilient Minds Across
Industries. 2 araw po yan, no? November 26 at November 28. Doon sa November 26 ay makakasama si Ma'am Josel Miolata para sa topic na The Mindful Hustle, Sustainable Mental Health Habits for Virtual Work. At sa November 28 ay makakasama naman na doon sa webinar si Sir JV Villazor para sa topic na Holding Space, Caring for the Carers. Ayan, so pwedeng mag-register gamit yung link na kanilang provide dun sa mismong posting nga nitong PSA na ito. Pang-apat ay from Positive Psychology dahil meron silang workshop no nagaganapin naman sa November 29, 2025 via Zoom. Ayan, so meron silang mga key updates syempre dahil kung hindi ako nagkakamali ay live nito, kumbaga ay on-site nila ginagawa to last time. Pero syempre para dun sa mga malalayo, 'di ba? Paano ba sila makaka-participate? Edi via Zoom. So yan yung mga key updates sila, digital convenience, revised inclusions, magkakaroon sila ng e-certificate, reduced investment, only 500 pesos lamang, including digital toolkit. Ayan. So, sino ba ang mga makakasama dyan? Sa November 29, 2025 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasama dyan si Dr. Ronaldo A. Motilla din. Ayan. Ang topic niya ay contextualizing well-being models for the workplace. Doon naman sa second part ay makakasama naman dyan si Ma'am Gabriel Jade B. Liamzon para naman sa topic na Purpose in Action, Engaging Teams Through Aligned Vision, Mission, and Values. Paano makaka-register? Siyempre, meron silang yung QR code na pwedeng scan na pinapakita sa ating mga screens. Meron silang email address para dun sa mga gustong mag-inquire. Siguro yung positivepsychph.sig@gmail.com. Yun nga, tulad na nabanggit natin kanina, registration fee of 500 pesos at may kasama na dyan na e-certificate. At para dun sa huli natin, panghuling PSA sa araw na ito, ay magagaling sa Dr. Armand Fabella Psychosocial Services. Ayan, open to all with certificates na po. Online isasagawa itong training series, Mental Health First Aider. Ayan, ano ba yung mga topics dyan, kasama dyan yung sa mga pag-uusapan, yung psychological first aider training na gaganapin sa December 17, 2025 mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Araw ng Wednesday po yan, araw ng Miyerkules. May sunod-sunod to kasi parang 3 days to, lalaktawan lang yung December 19. So para doon sa December 18, 7 p.m. to 9 p.m. pa rin, Mental Health First Aider Training. Ayan, December 18 po yan. At doon sa December 20, 2025, 7 p.m. to 9 p.m. pa rin, araw ng Sabado ay Suicide First Aider Training. So ano ba ang mga lalamanin nito, Kasama po pala dyan, ang resource person po dyan ay si Miss Arian Alvarez Fahutag. Ayan. Para po dun sa mga training na yan. So para dun sa psychological first aider training, sabi nga nila, become a certified psychological first aider and make a difference when it matters most. This hands-on training combines theory and practice to help participants recognize signs of distress, offer appropriate support, and connect individuals to the help they need. Para naman doon sa mental health first aider training, sabi nga nila, equip yourself with the skills to recognize, respond to, and support individuals facing mental health challenges. This seminar workshop provides practical tools and strategies to become an effective mental health first aider in your workplace, school, or community. At para doon naman sa webinar for Suicide First Aider Training, ganito yung kanilang description: develop the confidence and compassion to support individuals experiencing suicidal thoughts or behaviors. This seminar workshop provides participants with essential knowledge and intervention skills to offer life-saving support and connect people to the help they need.
Merong mga fees po yan, 200 pesos each training for undergrad and professionals. 500 pesos naman all 3 trainings for undergrad and professionals po yan. At tulad ng nabanggit natin kanina, may e-certificates at maaring i-contact para doon sa mga may inquiries ay pumunta lamang doon sa messenger ng Dr. Arman Fabella Psychosocial Services. So yun lamang ang ating mga PSAs for today. Thank you, Steph, sa ating mga public service announcement. Naway sa ating mga ka-warm heart dyan na nakikinig at nanonood at interesado, ay makilahok po kayo, no? Kasi yung mga ganitong mga bagay ay fruitful, no? Marami tayong natututunan. So, bago tayo magpaalam, no? Steph, ay syempre gusto muna nating magpasalamat sa ating mga nakasama sa produksyon, sa ating producer na nagsilbing master control na rin po kay Sir Leo Magpayo at sa ating pong Warcast operator si Justin Osias. Maraming salamat din syempre muli sa ating guest na si Ian Onanad, ang founder po ng Talyaro Healing Center, at syempre sa ating mga ka-warm heart na nakikinig at nanonood ngayon dito sa ating Radyo Pilipinas World Service sa official Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat din po sa ating management, no? And also, syempre, naway sa susunod naming episode ay makanatili rin po kayong nakaantabay, nakasubaybay. At muli, ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart.